Bakit magwawagi ang Pilipinas laban sa China? Isipin niyo ang umaga kung saan nagising ang buong bansa sa isang balita na nagpakaba at nagbigay ng matinding takot sa puso ng bawat Pilipino. Sa kanlurang bahagi ng ating mga dagat, isang higanteng bansa ang naglalayong sakupin ang ating mga isla. Ngunit ito'y hindi lamang laban sa mga armas at sundalo. Ito ay laban ng pananampalataya, laban sa kapangyarihan. Isang digmaang espiritual na gaya ng laban ng mga sinaunang Hebreo sa libro ng Exodus. Laban sa mga bansang hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Ito ang kwento kung bakit magwawagi ang Pilipinas laban sa China. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa kumpara sa higanteng China. Parang David laban kay Goliath. Sa unang tingin, parang walang laban ang maliit na David. Ngunit tandaan natin, si David ay pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga mata, ang Pilipinas ay tila maliit. Ngunit sa mata ng Diyos, tayo ay makapangyarihan dahil siya ang ating kasama. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang isang maliit na bansa ay haharap sa isang higante? Sa bawat laban ng mga Hebreo, sa libro ng Exodus sa banal na kasulatan, ang kanilang pananampalataya ang naging sandigan. Hindi lamang ito laban ng mga espada at kalasag, kundi laban ng pananalig at paniniwala. Ang mga Pilipino, tulad ng mga Hebreo, ay may malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil tayo lamang sa buong Southeast Asia ang bansang naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Ang mga Hebreo sa panahon ng Exodus, sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas at tibay na harapin ang kahit anong pagsubok na kanilang ma-encounter. Sa labanang ito, hindi lamang pisikal na lakas ang nakataya. Ang Pilipinas ay lumalaban hindi lamang para sa teritoryo, kundi para sa mga prinsipyo ng katarungan, kalayaan at dignidad ng tao. Ang mundo ay nakamasid at ang moral na kataasan ng ating laban ang nagbibigay sa atin ng suporta mula sa iba't ibang bansa. At lalong higit ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Ang mga himala ay hindi lamang nangyayari sa nakaraan. Sa modernong panahon, ang maliit na bansa ay nagtatagumpay laban sa mas malalaking kalaban dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang Pilipinas, sa kabila ng mga pagsubok, ay nananatiling matatag dahil sa paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit paano kung ang mga modernong himala ay magsisimula ng mangyari sa harap ng ating mga mata? Sa huli, hindi ang laki ng hukbo ang magpapasya sa kalalabasan, kundi ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang banal na espiritu na siyang magkagabay sa atin. Ang Pilipinas na nakaugat sa malalim na kristyanong paniniwala ay may kapangyarihang magtagumpay laban sa China. Tulad ng mga Hebreo sa lumang tipan, ang pananampalataya sa tunay na Diyos ang magdadala sa atin sa tagumpay dahil ang China hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos. Bagkus, pinapalitan pa ng mga imahe ni President Xi Jinping ang bawat simbahan ng mga Kristiyano sa lugar ng China at inaangkin niya ang katungkulan na siya raw ay Diyos. Kaya naman masasabi natin na panig natin ang ating Panginoong Diyos. Ito ang kwento ng pag-asa, tapang at hindi matitinag na pananampalataya ng Pilipinas. Isang bansang nakatakdang magtagumpay, hindi lamang sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Diyos. Abangan ang mga susunod na kabanata at samahan kami sa patuloy na paglaban at pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share para sa mas marami pang inspiradong kwento. Pangalawang Kronika 20 verse 15. At sinabi niya, makinig kayo, lahat kayong mga taga-Huda at kayong mga taga-Jerusalem. At ikaw, Haring Josaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manglupaypay dahil sa karamihan ng malaking hukbo na ito, sapagkat ang labanan ay hindi sa inyo,
kundi sa Diyos. Ang laban na hinaharap ng Pilipinas, laban sa isang napakalaking kapangyarihan, ay tila isang napakalaking pagsubok. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Diyos kay Haring Josaphat, ang labanang ito ay hindi sa atin kundi sa Diyos. Sa kabila ng malaking hukbo at kapangyarihan na tila nakapalibot sa atin, ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ang kasaysayan ng mga Hebreo ay nagpapakita na sa bawat laban ng kanilang hinarap, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ang nagbigay sa kanila ng lakas at tagumpay. Kaya tayo rin bilang mga Pilipino ay manalig sa ating Panginoong Diyos at patuloy na magtiwala sa kanyang plano para sa atin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Sa harap ng mga pagsubok at laban na aming hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan ng lakas at bigyan ng tapang na magtiwala sa iyong kalooban. Panginoon naming Diyos, idinadalangin po namin ang bawat Pilipino na nanonood ng nilalaman na ito. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang pamilya ng kasaganaan, kaligtasan at kapayapaan. Naway magningning ang iyong liwanag sa aming mga puso at maging inspirasyon sa aming araw-araw na buhay. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, kami ay magtitiwala sa inyong mga plano at alam po namin na ang inyong pong mga plano ang pinakamabuti para sa amin. Naway maging sandigan po namin kayo, ang inyong pong salita at patuloy na maging gabay sa aming mga desisyon at aksyon. Sa inyo po namin itinatagubilin ang lahat ng aming buhay. Salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami at pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.